Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Pamilya, bilang sandigan ng mga pagpapahalaga. Sa gitna ng isang mundo na patuloy na nagbabago, kung saan ang mga prinsipyo at moralidad ay tila naglalaho, may isang bagay na nananatiling matatag at maaasahan, ang pamilya. Higit pa sa isang simpleng unit ng lipunan, ang pamilya ay ang unang paaralan ng pagpapahalaga, kung saan natututuhan natin ang kahalagahan ng pagmamahal, respeto, pagtitiwala, at pananagutan. Mula sa ating pagsilang, ang ating pamilya ang humuhubog sa ating pagkatao. Sa pamamagitan ng kanilang mga salita, gawa, at halimbawa, itinuturo nila sa atin ang mga batayang prinsipyo, na siyang magiging gabay natin sa ating paglalakbay sa buhay. Ang pamilya ang nagbibigay sa atin ng pundasyon, upang maging mabuti, makatao, at responsableng miyembro ng lipunan. Impluwensya ng iba't ibang konteksto ng pamilyang Pilipino, sa pagkatuto ng pagpapahalaga. Ang pamilya, ay itinuturing na pangunahing unit ng lipunan, at may malaking papel sa paghubog ng pagkatao, at pagpapahalaga ng isang individual. Sa Pilipinas, ang konsepto ng pamilya ay mayaman at multifaceted, na may iba't ibang uri at konteksto, na nakakaapekto sa kung paano natututuhan, at isinasabuhay ang mga pagpapahalaga. Ang bawat bata ay sumasalamin sa kanilang pamilyang kinabibilangan. Inaasahan, na ang bawat bata ay naturuang mabuti ng mga magagandang asal, sa pamilyang kanyang kinabibilangan. Kaya kung may bata na hindi kumikilos ayon sa kung ano ang tama, makakarinig ng mga komento gaya ng, hindi ka ba tinuturuan sa bahay nyo? O kaya ay kaninong anak ba iyan? Mahalagang malinang ang isip at puso mula pagkabata, upang sa paglabas sa pamayanan, ay maging magalang at kapaki-pakinabang. Iba't ibang uri at konsepto ng pamilya, sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng panahon, ang konsepto ng pamilya ay nagbago at umangkop sa mga pagbabago sa lipunan, kultura, at ekonomiya. Maraming hamon ang kinakaharap ng pamilyang Pilipino, tulad ng pagbabago sa estruktura nito. Sa pananaliksik ng mga sosyologo, kinikilala nila ang pagbabago sa estruktura at komposisyon ng mga pamilyang Pilipino, dulot ng iba't ibang isyu, tulad ng urban at global migration, pagbabago ng papel ng kababaihan, at iba pang mga isyong panlipunan. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng pamilya, na karaniwan sa Pilipinas, na nagbunga, dahil sa nagbabagong kultura at konsepto ng pamilyang Pilipino. Nuclear na pamilya. Ito ang tradisyonal na konsepto ng pamilya, na binubuo ng isang mag-asawa at kanilang mga anak. Madalas itong itinuturing na pangunahing unit ng pamilya, at nagbibigay ng isang intimate na kapaligiran, para sa pagpapalaki ng mga anak. Sa mga tradisyonal na pamilyang nuclear, madalas ay naroon ang ama at ina, na gumagabay at nagtuturo ng mabuting asal, at pagpapahalaga sa mga anak. Ang mga magulang ang nagsisilbing modelo ng pagpapahalaga, sa puso at isip ng mga anak. Extended family. Ito ay binubuo ng mga kamag-anak na lampas sa nuclear na pamilya. Ito ay binubuo ng 3, o higit pang henerasyon ng pamilya, mula sa lolo't lola, mga magulang, mga anak, at apo sa tuhod. Sa kulturang Pilipino, ito ay karaniwan at nagbibigay ng malaking suporta sa isa't isa. Ang mga pagpapahalagang itinuturo ng mga magulang, ay maaaring palakasin ng mga lolo't lola. Mas mabilis ding matuto ang mga bata sa pakikipag-ugnayan sa iba, dahil mula pagkabata, marami na silang nakakasalamuha. Joint na pamilya. Ito ay isang uri ng extended family, kung saan maraming henerasyon ang nagsasama-sama sa iisang bahay, at nagbabahagi ng mga responsibilidad at yaman. Karaniwan ito sa mga rural na lugar, kung saan ang pagtutulungan ay mahalaga, sa pagtugon sa mga pangangailangan ng pamilya.
Blended na pamilya. Ito ay nabubuo kapag ang dalawang pamilya ay nagsama dahil sa muling pag-aasawa o pakikiapid. Ito ay maaaring maging komplikado dahil sa pagkakaiba-iba ng mga paraan ng pagpapalaki ng magulang at dinamika ng pamilya. Kapag ang mag-asawa ay may mga anak mula sa nakaraang relasyon, at nagsama sa isang tahanan, maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa pagpapahalaga ng mga bata. Maaaring mas mapanghamon ang pagtuturo, at mas mangailangan ng pagsisikap at komunikasyon ang bawat kasapi ng pamilya. Mga pamilyang may solong magulang. Ito ay binubuo ng isang magulang, na nag-aalaga sa kanyang mga anak. Ito ay maaaring resulta ng pagkamatay ng asawa, diborsyo, o pagpili na maging single parent. Ang ganitong pamilya ay humaharap sa karagdagang hamon sa pagtuturo ng pagpapahalaga sa anak. Nahahati ang oras ng magulang sa kanyang anak, trabaho, at iba pang responsibilidad, dahil mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang mga anak. Maaari ring makaapekto sa epektibong pagtuturo ng pagpapahalaga ang hamon sa pinansyal at emosyonal na stress. Ang mabuting dulot nito ay hindi naririnig ng bata ang magkasalungat na opinyon o pagtuturo, dahil iisang magulang lang ang kanyang nakakasama. Impluwensya ng konteksto ng pamilya sa pagkatuto ng pagpapahalaga. Ang uri ng pamilyang kinabibilangan ay may malaking impluwensya sa kung paano matutuhan at isinasabuhay ang mga pagpapahalaga. Sa nuclear na pamilya, ang mga bata ay natututo ng pagiging independent at responsable dahil sa limitadong bilang ng miyembro ng pamilya. Sa extended family, natututuhan ang paggalang sa nakatatanda, pagtutulungan, at pagpapahalaga sa tradisyon. Sa joint na pamilya, natututuhan ang pagbabahagi, kooperasyon, at pagiging responsable sa isa't isa. Sa blended na pamilya, natututuhan ang pagiging adaptable, open-minded, at pagtanggap sa pagkakaiba-iba. Sa pamilyang may solong magulang, natututuhan ang pagiging matatag, resourceful, at independent. Bukod pa rito, ang socio-economic status, edukasyon, relihiyon, at kultura ng pamilya, ay mayroon ding malaking impluwensya sa pagkatuto ng pagpapahalaga. Ang mga pamilyang may mataas na pinag-aralan, ay madalas na nagbibigay ng importansya sa edukasyon at kritikal na pag-iisip, habang ang mga pamilyang relihiyoso, ay nagbibigay ng importansya sa pananampalataya at moralidad. Ang pamilya, ay isang mahalagang institusyon sa lipunang Pilipino, at ang iba't ibang uri at konteksto nito, ay may malaking impluwensya sa pagkatuto ng pagpapahalaga. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga impluwensyang ito, mas mahusay nating maihahanda ang ating mga anak, upang maging responsableng mamamayan, na may malalim na pag-unawa sa moralidad, etika, at pagkatao. Mahalaga na patuloy nating suportahan at palakasin ang mga pamilyang Pilipino, upang sila ay maging epektibong tagapagtaguyod ng mga positibong pagpapahalaga. Pagtukoy sa mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya, na nagsisilbing moral na compass. Ang pamilya, ay ang pangunahing unit ng lipunan, at mas malaking papel sa paghubog ng ating mga pagpapahalaga. Ang mapagpapahalagang natutuhan natin sa ating pamilya, ay nagsisilbing moral na compass, na gumagabay sa atin sa ating mga desisyon at kilos sa buhay. Mahalaga na tukuyin at pahalagahan ang mga pagpapahalagang ito, upang maging mabuti tayong mga tao, at makapag-ambag sa ating komunidad. Bagamat may mga nagbabago sa estruktura at komposisyon ng pamilyang Pilipino, nananatili ang natural na pagtuturo ng mga magulang ng mga pagpapahalaga, at paghubog ng karakter at birtod sa kanilang mga anak at iba pang kasapi. Upang maging mabuting mamamayan sa hinaharap ang bata, sila ay dapat lumaki, ayon sa pamantayang etikal, na tutulong sa kanila na mamuhay kasama ang iba, at bumuo ng kanilang pagkatao. Kaya naman, ang pagtuturo ng mga pagpapahalaga sa mga bata, ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Mga pagpapahalagang itinuturo ng pamilya sa mga anak. Narito ang ilan sa mga pangunahing pagpapahalagang itinuturo ng pamilya sa mga anak, na nagsisilbing moral na compass. Pagmamahal at suporta. Ang pagmamahal at suporta ng pamilya,
ay nagbibigay sa mga anak ng seguridad, kalinga, at pagpapahalaga sa sarili. Natututuhan nilang magmahal at magbigay ng suporta sa iba, at maging mapagpatawad sa mga pagkakamali. Ang walang kondisyong pagmamahal, pagtanggap, at emosyonal na suporta na ibinibigay, na nagpapaunlad ng pakiramdam ng seguridad, pag-aari, at kagalingan, sa lahat ng kasapi ng pamilya. Respeto at paggalang. Ang paggalang sa mga magulang, nakatatanda, at iba pang miyembro ng pamilya, ay nagtuturo sa mga anak, na pahalagahan ang dignidad ng bawat tao. Natututuhan nilang makinig sa opinyon ng iba, maging magalang sa kanilang pakikipag-usap, at umiwas sa pananakit ng damdamin. Ang pagsasaalang-alang sa mga damdamin, kagustuhan, karapatan, o tradisyon ng iba. Tretuhin ang mga miyembro ng pamilya at iba pang mga tao, ng may pag-iingat at pagiging magalang. Responsibilidad. Ang pagiging responsable sa mga gawain sa bahay, pag-aaral, at iba pang obligasyon, ay nagtuturo sa mga anak, na maging accountable sa kanilang mga kilos at desisyon. Natututuhab nilang tuparin ang kanilang mga pangako, maging maaasahan, at harapin ang mga resulta ng kanilang mga aksyon. Ang pagkakaroon ng kamalayan, na ang iyong mga aksyon ay may kahihinatnan na mabuti at masama, at iyan ang dahilan, kung bakit dapat ingatan at maging responsable sa iyong mga aksyon. Mapagbigay o pagbubukas palad. Ang pagmamalasakit sa mga pangangailangan ng iba, at pagbabahagi ng hindi umaasa ng anumang kapalit. Ang pagiging mapagbigay sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, ay nagtuturo sa mga anak na magmalasakit at tumulong sa iba. Natututuhan nilang magbahagi ng kanilang mga biyaya, mag-volunteer sa mga gawaing kawang-gawa, at maging sensitibo sa mga pangangailangan ng kanilang kapwa. Pangako o commitment. Ang pagtupad sa mga pangako at obligasyon sa pamilya, ay nagtuturo sa mga anak na maging tapat, responsable, at dedikado. Natututuhan nilang panindigan ang kanilang mga salita, maging maaasahan, at magsakripisyo, para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Ang pagtatakda ng mga layunin at pagsisikap na makamit ang mga ito, sa mahabang panahon. Italaga ang iyong sarili sa pagtupad ng mga pangako at layunin. Kapakumbabaan. Pagtanggap sa sariling kamalian, paghingi ng tawad, at pagiging bukas sa pagtutuwid, ay nagtuturo ng kapakumbabaan. Ang pagkilala na walang perpekto, na ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan din. Pasasalamat. Pagkilala at pagpapahalaga sa mga biyayang natatanggap, malaki man o maliit. Ang pagpapahalaga sa mga pagsisikap, at kabutihan ng iba. Ito rin ay ang pagkilala, na ang lahat ng mabuti ay galing sa isang mas mataas, at mas makapangyarihang nilalang. Katapatan, ang pagsasabi ng totoo, hindi pagsisinungaling, o pagbabago ng mga katotohanan. Ang pagiging tapat sa salita at gawa, ay nagpapatibay ng ating kredibilidad, at tiwala ng iba. Pakikipagkaibigan. Pagpapahalaga sa ugnayan sa kapwa, pagiging tapat, at pagsuporta sa mga kaibigan. Ito ay ang pagbabahagi ng mga karanasan, pagbibigay ng suporta, pag-imbita sa mga kaarawan, pagbabahagi, at pakiramdam na pinahahalagahan tayo ng ibang tao. Pasensya. Pagiging matyaga sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakamali. Ang pagpapaliban ng mga kasiyahan, upang maunawaan, na sa maraming pagkakataon, ay kailangang maghintay bago makuha ang pinakahihintay na gantimpala. Ang mga pagpapahalagang itinuturo ng pamilya sa mga anak, ay mahalaga sa paghubog ng kanilang pagkatao, at pagiging moral na individualidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga pagpapahalagang ito, mas nagiging handa ang mga anak sa pagharap sa mga hamon ng buhay, at makapag-ambag sa positibong pagbabago sa kanilang komunidad. Mahalaga na patuloy na itaguyod at isabuhay ang mga pagpapahalagang ito sa ating mga pamilya, upang maging matatag at moral ang ating lipunan. Mga tradisyon at kultura sa lipunan. Impluwensya sa pagpapahalaga ng pamilya. Ang mga tradisyon at kultura sa lipunan, ay may malaking impluwensya sa pagpapahalaga ng pamilya. Ang pamilya ay itinuturing na pangunahing unit ng lipunan, at ang mga pagpapahalaga nito,
ay madalas na sumasalamin sa mas malawak na kultura, kung saan ito nabibilang. Sa Pilipinas, kung saan ang pamilya ay may malalim na ugat, ang mga tradisyon at kultura, ay may malaking papel sa paghubog ng mga pagpapahalaga sa loob ng tahanan. Pagpapahalaga sa pamilya sa kulturang Pilipino. Ang pagpapahalaga sa pamilya, ay isang mahalagang aspeto ng kulturang Pilipino. Ito ay nakaugat sa kasaysayan at tradisyon ng bansa. Ang mga Pilipino, ay kilala sa kanilang malapit na ugnayan sa pamilya, kung saan ang mga miyembro, ay nagtutulungan at nag-aalagaan sa isa't isa. Ang pamilya ay itinuturing na isang sagradong institusyon, at ang mga miyembro nito, ay may malaking responsibilidad sa isa't isa. Mga tradisyon, na nagpapalakas ng pagpapahalaga sa pamilya. Ilan sa mga tradisyon, na nagpapalakas ng pagpapahalaga sa pamilya, ay ang paggalang sa nakatatanda. Ang paggalang sa mga nakatatanda, ay isang pangunahing halaga sa kulturang Pilipino. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo, pagmamano, at pagsunod sa kanilang mga payo. Ang mga nakatatanda, ay itinuturing na may malawak na karanasan at karunungan, kaya't ang kanilang mga payo, opinyon, at desisyon ay idinagalang. Pagsasama-sama sa mga espesyal na okasyon. Ang mga Pilipino, ay kilala sa kanilang pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon, kasama ang pamilya. Ang Pasko, Bagong Taon, Kaarawan, at iba pang mahahalagang araw, ay ipinagdiriwang ng sama-sama, na nagpapalakas ng ugnayan ng pamilya. Bayanihan. Ang bayanihan, ay ang tradisyon ng pagtutulungan sa komunidad. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pakikipagkapwa-tao. Sa pamilya, ang bayanihan, ay maaaring makita sa pagtutulungan sa mga gawaing bahay, o sa pag-aalaga sa mga may sakit. Impluwensya ng kultura, sa pagpapahalaga ng pamilya. Ang kultura, ay may malaking impluwensya sa pagpapahalaga ng pamilya. Ang mga paniniwala, kaugalian, at tradisyon ng isang kultura, ay nagtuturo sa mga miyembro ng pamilya, kung paano sila dapat kumilos, at makipag-ugnayan sa isa't isa. Sa Pilipinas, ang kultura ng pagiging makadiyos, ay nagtuturo sa mga pamilya na maging mapagmahal, mapagpatawad, at matulungin sa kapwa. Ang kultura ng pagiging malapit sa pamilya, ay nagtuturo sa mga miyembro na maging tapat, responsable, at mapag-alaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat pamilya, ay bahagi ng isang lipunan. Ang lipunan, kasama na dito ang natatangi nitong mga kultura at tradisyon, ay may impluwensya sa paghubog ng pagkatao. Ang kultura, ay humuhubog sa ating mga pananaw sa mga pangunahing isyu, tulad ng mga tungkulin at layunin ng pamilya, mga kasanayan sa pangangalaga ng pamilya, pag-aaral, edukasyon, kahandaan sa paaralan, pag-uugali ng bata, at iba pa. Ang pagpapahalaga at kaalaman sa kultura, ay ipinapasa sa mga kabataan, sa pamamagitan ng wika, tradisyon, at paniniwala. Ilan sa mga pampamilyang pagpapahalaga na ipinapasa sa bawat henerasyon, ay bunga ng pagtataguyod ng mga panlipunang kultura at tradisyon. Sa makatuwid, ang pamilya at lipunan, ay may malapit na kaugnayan sa isa't isa. Saad ni John Paul II, na binanggit sa pag-aaral ni Gozem, na ang pamilya, ay may mahalagang ugnayan sa lipunan, dahil ito ang pundasyon, at patuloy nitong pinapangalagaan ang lipunan, sa pamamagitan ng papel nito sa paglilingkod sa sangkatauhan. Ang pamilya ang pinagmulan ng mamamayan, at ang pamilya ang nagsisilbing unang paaralan, kung saan natututunan ang mga panlipunang birtod, na siyang nagbibigay buhay sa prinsipyo ng pag-iral, at pag-unlad ng lipunan mismo. Sa kabuuan, ang mga tradisyon at kultura sa lipunan, ay may malaking impluwensya sa pagpapahalaga ng pamilya. Ang mga pagpapahalagang ito, ay nagiging gabay sa mga miyembro ng pamilya, sa kanilang mga desisyon at pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagpapanatili at pagpapalaganap ng mga positibong tradisyon at kultura, ang mga pamilya, ay maaaring maging matatag, maligaya, at makabuluhan sa lipunan. Pagsasabuhay sa mga pangunahing pagpapahalaga, na natutuhan sa pamilya. Ang pamilya,
ay itinuturing na pangunahing unit ng lipunan, at ang pinakaunang paaralan ng pagpapahalaga. Dito natin natutunan ang mga batayang prinsipyo at moral na gabay, na humuhubog sa ating pagkatao. Ngunit ang pagkatuto ay hindi sapat, ang tunay na hamon, ay ang maisabuhay ang mga pagpapahalagang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga paraan ng pagsasabuhay, sa mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya. Pagmamahal. Ang pagsasabi ng mahal kita, ay isa lamang paraan, upang maipakita ang pagmamahal sa pamilya, at sa iba. Respeto o paggalang. Ang respeto ay nag-uumpisa sa pagiging magalang sa salita at kilos. Kung may hindi pagkakaunawaan, matutong makinig, at intindihin ang damdamin ng iba. Maging malumanay sa pagsasalita, at huwag magtaas ng boses, lalo na kapag pinagsasabihan. Pangako o commitment. Panindigan ang mga binibitawang salita at pangako, kahit na may mga balakid sa pagtupad ng mga ito. Responsibilidad. Ang paghingi ng paumanhin at paghingi ng tawad, kapag may nagawang pagkakamali, ay magandang paraan ng pagpapakita ng pagiging responsable sa buhay. Kasama din ang paggawa ng mga inaatang na gawain, at mga pangako. Mapagbigay o pagbubukas palad. Kung mayroon kang maibabahagi sa mga pangangailangan ng mga kasapi ng pamilya, material man o hindi, ay maaaring ibahagi ito sa kanila ng buong puso. Kapakumbabaan. Matutong magsabi ng sorry kung nagkamali, at laging isiping hindi mo alam ang lahat ng bagay. Dahil dito, pagsilbihan ang isa't isa, upang mapunan ang mga kahinaan. Pasasalamat. Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, maliit man o malaki ang mga nagawa ng kapamilya. Kahit dumaraan sa mga pagsubok, sikaping tingnan ang mga bagay, na maaaring ipagpasalamat sa mga sitwasyon. Katapatan, piliin araw-araw na magsabi ng katotohanan, at hindi magsinungaling. Sumunod sa mga alituntunin at tagubilin ng magulang, upang hindi malagay sa sitwasyon na kailangang magsinungaling. Pakikipagkaibigan. Ugaliing ngumiti sa iba, bumati ng magandang umaga o magandang gabi. Kausapin ng maayos at makinig, kung sa tingin mo ay kailangan nila ng kausap. Pasensya. Iwasang magsalita ng makakasakit sa iba, kapag hindi nakuha ang nais. Huminga ng malalim, at magkaroon ng kamalayan sa mga tumatakbo sa isipan, upang maiwasan ang mga negatibong kaisipan. Mag-isip ng positibo at kontrolin ang sarili. Ang pagsasabuhay ng mga pangunahing pagpapahalaga na natutunan sa pamilya, ay hindi lamang nagpapabuti sa ating sarili, kundi nakakatulong din sa pagbuo ng isang matatag at maayos na lipunan. Ang pamilya ay ang pundasyon ng lipunan, at sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga aral na natutunan, tayo ay nagiging responsableng mamamayan, na may positibong ambag sa mundo. Sa bawat yugto ng ating buhay, ang pamilya ang nagsisilbing pundasyon ng ating mga pagpapahalaga. Mula sa ating pagkabata, sila ang humuhubog sa ating pagkatao, nagtuturo ng mga aral, at nagbibigay ng gabay, na ating daladala sa ating pagtanda. Ang pamilya, ay hindi lamang isang grupo ng mga taong may koneksyon sa dugo, ito ay isang santuwaryo, kung saan natin natutunan ang pagmamahal, respeto, at iba pang mahahalagang birtud, at nagiging isang responsableng mamamayan, na may positibong ambag sa mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.